Isipin mong nasa paanan ka ng mataas at matarik na bundok na umaabot sa langit. Ang kilig ng pananabik ay nahahaluan ng kaunting takot habang sinisimulan mo ang pag-akyat. Maigpit ang kapit ng iyong mga kamay sa magaspang at malamig na bato. Lalo pang tindi ng pandama sa bawat hakbang at paghinga. Ang kilig, ang kalayaan. Nakakalasing ito. Pero paano kung maputol ang manipis na hangganan ng pakikipagsapalaran at kapahamakan? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ng mga umaakyat sa pinakamalaking hamon. Karaniwang pag-akyat na nauwi sa kapahamakan, pagdiriwang na naging trahedya o alamat na bumagsak sa huli. Pinaalala ng mga kwentong ito ang manipis na hangganan ng tagumpay at trahedya. Pinapayuhan pa rin ang manonood na mag-ingat. Noong Agosto 2014, naglakbay si Brad Parker kasama ang kasintahang si Janie Dyle upang akyatin ang Yosemite Cathedral Peak sa isang maliwanag na umaga. Sariwa ang hangin, malinaw ang langit, at ang mataas na bato ay nag-aanyaya ng pakikipagsapalaran. Pagdating nila sa tuktok matapos ang isang hamon na pag-akyat gamit ang lubid at gamit pang-akyat, nag-propose si Brad kay Janie at pumayag siya. Sobrang saya nila na palilibutan ng kamanghamanghang tanawin sa tinawag ni Brad na pinakamasayang araw ng buhay niya. Hindi niya alam na ito na ang huli niyang araw dahil sa di inaasahang trahedya. Habang masaya pa rin sa engagement, nagdesisyon si Brad na akyatin din ang Mats Crest ng hapon na yon. Ang Mats Crest ay isang makitid at mahabang gulod na parang gulugod ng higante sa langit. Ito ay mataas sa lupa na may matatarik na bangin sa magkabilang gilid na pwedeng magpatibok ng dibdib mo sa kaba kapag tiningnan mo lang. Ang daan ay halo ng magaspang na granite na may magandang kapit at makinis, madulas na bahagi na mahirap lakaran. Sikat ang rutang ito sa mga umaakyat dahil sa ganda ng tanawin ng ligaw na kalikasan ng Yosemite habang paikot-ikot sa himpapawid. Paborito ito ng mga umaakyat dahil sa ganda ng tanawin at ganoon din si Brad. Maraming beses nang nadaanan ni Brad ang gulod na ito at sa bawat pagkakataon ay ninanamnam niya ang saya at ang napakagandang tanawin sa paligid niya. Gaya ng dati, nagsimula si Brad na tumawid sa granite na gulod ng may kumpiyansa. Hindi tulad ng pag-akyat niya kasama ang bagong kasintahan, walang lubid o gamit si Brad. Kilala ito sa sport bilang free soloing. Tuloy-tuloy siyang kumikilos, maingat at sigurado bawat hakbang at kapit. Hinawakan niya ang mga siwang at itinulak ng paa ang tuntungan habang nakasandal ang katawan sa bato na parang niyayakap ito. Naglakbay si Brad sa gulod, kumakapit sa magagaspang na bahagi para sa magandang kapit at maingat na nagbabalanse sa makinis at hamong parte. Ang kanyang mga galaw ay maliksi, halos parang isang sayaw na pinaplanuhan sa pagitan niya at ng bundok. Paminsan-minsan, tumitigil siya para silipin ang daraanan at planuhin ang susunod na galaw, laging alerto sa matarik na bangin na isang maling hakbang lang ang pagitan. Ito ang kanyang mundo, namamayani siya rito, umaakyat at laging kalmado, patunay na bihasa siyang manlalakbay sa matataas na lugar. Pinagmamasdan si Brad ng ibang umaakyat mula sa malayo, humahanga sa kanyang galing sa pamilyar na daan. Habang humahaba ang anino ng hapon, may di inaasahang nangyari. Isang saglit, si Brad ay isang anino laban sa malawak na langit, isang figura ng kumpiyansa at biyaya sa makitid na gulod. Sa sumunod na sandali, tila nag-alinlangan siya. Walang nakakalam kung ano talagang nangyari pagkatapos. Pwedeng hinanap ng paa niya ang tuntungan na wala roon o niloko siya ng bato at bumigay sa bigat niya. Sa isang iglap, nawala ang balanse. Nagwagayway sandali ang mga braso ni Brad habang tinatangkang bumawi ng balanse, ngunit natalo siya ng puwersa ng pagkadulas. May isang sandaling nakakakaba na parang makakabawi siya, patunay ng kanyang karanasan at mabilis na reflexes. Ngunit nanaig ang grabidad at hinila siya palayo sa gulod. Mabilis siyang bumagsak at nawala sa paningin ng mga nagulat na nanonood. Naghari ang nakakatakot na katahimikan sa gulod, kung saan ilang saglit lang ang lumipas mula nang marinig ang maingat na kilos ni Brad. Bulong ng hangin na lang ang narinig habang iniisip ng mga umaakyat ang pangyayari. Bigla itong tumama ng matindi sa kanila. Wala nang laman ng gulod kung saan umaakyat si Brad. Ramdam agad ang trahedya ng sandaling yon.
Nagulat at hindi makapaniwala ang mga nakasaksi ng mahulog mula sa 300 talampakan at mamatay ang 36 anyos na umaakyat, surfer, siklista, yoga instructor at manlalakbay ilang oras matapos magpaalam sa bagong mapapangasawa. Iniwan niya ang kanyang pamilya at 12-12 ng mga kaibigan na nagtataka kung ano ang nangyari. Agad rumusponde ang search and rescue team, ngunit nahirapan sila dahil sa mabatong paligid. Pagdating nila sa kanya, huli na ang lahat. Pumanaw na si Brad. Dahil gabi na at magaspang ang lupain, naghintay sila hanggang bukas para maibalik ang katawan gamit ang helicopter. Ano ang nangyari? Si B. Brad, tawag ng mga kaibigan, ay bihasang umaakyat, masigla at parang laging kontrolado ang lahat. At sa totoo lang, malamang ay ganoon na siya. Hindi inaasahan na ang isang bihasang umaakyat tulad ni Brad ay biglang masasadlak sa malungkot na kapalaran. Pero iyan ang panganib ng pag-akyat sa bato, lalo na ang free soloing. Isang pagkakamali lang ang kailangan. Ang sport na ito ay pinagsasama ang taas at pisikal na tibay. Ang pag-akyat sa bato ay tumutukoy sa pag-akyat, pagbaba o pagtawid sa natural o artipisyal na pader ng bato. Kinakailangan mong gumamit ng kamay at paa sa pag-akyat sa bato habang kadalasang nakakabit ka sa lubid, harness at iba pang gamit pang kaligtasan. Ang free soloing ay isang espesyal na uri ng pag-akyat sa bato kung saan ang umaakyat ay hindi gumagamit ng anumang lubid o gamit pang kaligtasan. Napakadelikado ito dahil kapag nahulog ang umaakyat, wala nang sasalo sa kanila. Ang mga kilalang umaakyat tulad ni Alex Honnold ay nakagawa ng mga kahangahangang free solo na pag-akyat sa buong mundo. Ang pag-akyat sa bato ay hindi lang pisikal na lakas at liksi, kundi tibay ng isip at tamang teknik din. Kailangang maghanap ng sariling daan ang mga umaakyat sa bato, magdesisyon kung saan ilalagay ang kamay at paa, at alamin ang pinakamahusay na paraan gamitin ang bigat ng katawan para umusad. Malaki ang pagsandig nila sa mga espesyal na gamit gaya ng karabiner na metal na bilog na may spring-loaded na pinto para ikonekta ang gamit sa pag-akyat at mga belay device na tumutulong sa pagkontrol ng lubid habang umaakyat. Malaki ang panganib sa pag-akyat ng bato, pinakahalata ang panganib ng pagkahulog. Kahit may pinakamainam na paghahanda at pag-iingat, ang maliit na pagkakamali o pagkadulas ay pwedeng magdulot ng pagkahulog. Ang maluluwag na bato, biglaang pagbabago ng panahon o pagkawala ng konsentrasyon ay maaring gawing delikado ang normal na pag-akyat. Bihira pero posibleng masira ang kagamitan, kaya dapat itong regular suriin at alagaan ng mga umakyat para matiyak na maayos ang kondisyon nito. Bukod pa rito, ang pagod sa pag-akyat ay maaaring magdulot ng labis na pagkapagod at makaapekto sa paghusga o pisikal na kakayahan na nagdaragdag ng panganib ng aksidente. Mas mataas ang panganib para sa mga solo climber tulad ni Brad dahil umaakyat sila mag-isa at walang gamit. Walang tutulong sa kanila kung mahulog sila o sa pagdedesisyon. Mas mahirap pa dahil mag-isa nila hinaharap ang takot at stress. Nakakakilabot sa kwento ni Brad, hindi lang ang biglaang pagtatapos ng isa sa pinakamasayang araw niya, kundi kung gaano kabilis na palitan ng dalamhati ang saya para sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Hindi lang si Brad ang may nakakagulat na katapusan ng kwento. May madugong kasaysayan ang rock climbing, may mga namatay kahit may tali o wala. Noong Hunyo 2, 2018, nakatanggap ang mga rangers sa Yosemite National Park ng mga agarang tawag sa siyam na isang-isang mula sa iba't ibang tao tungkol sa isang trahedyang nangyayari sa matatag na granite na pader ng El Capitan. Ito ay isang tawag ng saklolo na ginawa ng maaga noong umagang yon para sa dalawang kilala at bihasang mga climber, sina Jason Wells, 46 na taong gulang mula Boulder, Colorado, at Tim Klein, 42 taong gulang mula Palmdale, California. Matagal nang makaibigan at magkapartner sa pag-akyat sina Jason at Tim na nagkakilala noong kolehiyo sa San Diego at magkasamang nalampasan ang mahihirap na pag-akyat sa mundo. Pareho silang mahuhusay na climber na may dekadang karanasan at maraming matagumpay na pag-akyat sa El Capitan, isa sa pinaka nakakatakot na granite na pader sa mundo. Sa mapagpasang araw na yon, pinili nilang akyatin ang Salate Wall, isang mataas at kilalang ruta na may 35 pitch sa bahagi ng 3,000 talampakang granite na muka ng El Capitan. Sa rock climbing, ang pitch ay bahagi ng pag-akyat sa pagitan ng dalawang pahinga. Dito, maaaring magpahinga, magtipon o magpalit ng leader ang mga umaakyat.
Inaakyat ang bawat pitch gamit ang isang lubid na kadalasang 165 hanggang 200 talampakan ang haba. Tinatapos ng mga umaakyat ang isang pitch, sinisiguro ang kanilang sarili sa belay point at pagkatapos ay aakyat sa susunod na pitch. Ngayon, kilala ang Salate Wall sa matarik at technical na hamon nito. Isang alamat sa pag-akyat ang nagsabing parang naglalakad sa salamin dito. Pero kung may makakaya sa rutang ito, sina Jason at Tim yon. Naakyat na nila ang rutang ito ng ilang beses kaya sanay na ang kanilang mga galaw sa isa't isa dahil sa tagal ng sabayang pag-akyat. Sanay na ang dalawa na akyatin ang 3,000 talampakang pader ng ilang beses sa isang weekend o minsan 2 beses sa isang araw na karaniwang inaabot ng ilang araw ng ibang bihasang grupo. Noong 2 ng Hunyo, maagang magising sina Tim at Jason at nagpunta sa El Cap Bridge para makipagkita kay Kevin Prince. Madalas magkasamang umaakyat sina Tim at Jason, pero ngayon ay isinama nila si Kevin, isang medical resident na nakilala ni Tim noong 2009 sa Yosemite Search and Rescue Team. Nagsimula ang umaga sa paghahanda, pag-check ng gamit, pag-usap sa ruta at sabay na pananabik sa paborito nilang pag-akyat. Dumating sila sa paanan ng El Cap matapos sumikat ang araw. Pinili nilang atyatin ang free blast route, gaya ng maraming beses na nilang ginawa noon. Umakyat sila sa tinatawag ni Kevin na Caterpillar style. Magkadugtong sina Jason at Tim sa isang lubid at sina Tim at Kevin sa isa pang lubid. Akyat si Jason ang pitch, ikakabit ang lubid sa anchor, tapos susunod si Tim gamit ang climbing aid hanggang sa anchor. Pagkatapos, magsisecure siya. Iahanda ang lubid ni Jason para sa next na pitch at aayusin ang isa pang lubid para makasunod si Kevin pataas. Ipinapakita nito ang malakas nilang tiwala dahil delikado ang ganitong pag-akyat. Pinapapabilis ng parang ito ang pag-akyat ng climber at nakakatipid ng oras, pero mas delikado kapag may nagkaproblema. Ang kawalan ng mga nakapirming safety point ay nangangahulugan na walang agad na pipigil sa pagbagsak, kaya anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang sakuna. Mabilis umakyat ang tatlo sa bato, parang sanay na sila rito sa araw-araw nilang biyahe. Sa ikatlong bahagi, narating na ni Jason sina Jordan Cannon at Jeremy Schonborn, 2 batang free climber sa kalapit na ruta. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy umakyat ang grupo at iniwan sina Jordan at Jeremy. Habang umakyat ang grupo, mabilis gumalaw sina Jason at Tim dahil sanay na sila rito. Umakyat na sila ng humigit kumulang 100 talampakan ng madaling bahagi bago nila narating ang pinakamahirap na bahagi, ang batong seksyon na tinatawag na $50. Dito, dumaan sila sa makitid na bitak na 1,000 talampakan ang taas mula sa lupa. Dito, nagsimula ang technical na hamon ng pag-akyat dahil kailangang daanan ng mga umakyat ang makitid na bitak at nakausling bato. Sabay inakyat ni na Jason at Tim ang bahaging ito dahil sa mataas nilang kakayahan at malalim na tiwala sa isa't isa. Gaya ng inaasahan, naabot ni na Jason at Tim ang tuktok ng $50 nang walang aberya. Sa tuktok, ikinabit ni Tim ang lubid ni Kevin sa anchor para makasunod siya gamit ang parehong ruta. Habang umaakyat si Kevin, di niya makita sina Jason at Tim dahil sa mga pormasyon ng bato. Nagpasya sina Jason at Tim na magpatuloy sa pag-akyat. Pumasok sila sa madaling bahagi, papunta sa malalaking terasa, ang pinakamadaling bahagi ng ruta. Napakadali ng bahaging ito, kaya madalas na sabay umaakyat sina Tim at Jason. Sa kasamaang palad, malaking kapahamakan ang dulot ng desisyong yon. Maayos silang umakyat, pero biglang may masamang nangyari. Alas 8:05 ng umaga si Kevin, ang ikatlong miyembro, ay umaakyat pa rin sa $50 nang bigla niyang marinig ang nakakabahalang ingay. Tumingala siya at nakita ang 2 katawang nahuhulog sa ere, wala pang 50 talampakan ang layo. Ang lubid nila na pumigil sana sa kanila ay naputol nang sumabit sa bato. Nahulog ang 2 lalaki na mga 1,000 talampakan sa lupa. Nagmadaling umakyat si Kevin, umaasang hindi sina Tim at Jason ang bumagsak. Pagdating niya sa lugar na tanaw na ang daan sa itaas, naisip niyang baka sila nga iyon. Tumawag siya sa 911 para iulat ang aksidente. Sobrang sama ng epekto ng pagkahulog nila. Mabilis na rumesponde ang mga park ranger at mga search and rescue team matapos makatanggap ng mga tawag. Narating nila ang paanan ng El Capitan kung saan bumagsak sina Jason at Tim, ngunit alam nilang wala na silang magagawa. Nakamamatay ang bagsak mula sa ganoong kataas.
Kilala at iginagalang ng mga climber sina Jason Wells at Tim Klein. Based sa investigasyon, may hindi inaasahang nangyari habang sila'y umaakyat. Maaring ito ay isang pagdulas, isang hindi nahawakang bato o isang gamit na pumalya dahil sa hindi inaasahang puwersa. Hindi pa rin malinaw ang eksaktong mga detalye. Isang mas detalyadong ulat ng aksidente mula sa mga Yosemite Ranger ang nagmungkahi na sina Tim at Jason ay hindi naglagay ng anumang protective gear sa bahagi kung saan sila nahulog. Dahil madaling akyatin ng lugar, kaunti lang ang inilagay nilang proteksyon. Pero ang pagbagsak mula sa taas na walang proteksyon ay maaaring magdulot ng malagim na kahihinatnan. Ngayon, hindi pabaya sina Tim at Jason. Sila ay mga bihasang umakyat na talagang mahilig sa pag-akyat. Kahit gaano ka pa kahusay o ingat, lahat ng umaakyat ay sakop pa rin ng batas ng grabidad at kalikasan. Mas nakakabahala ang aksidente nila ang ika-25 na insidente na nagresulta sa pagkamatay sa El Capitan. Oo, tama ang narinig mo. Ika-25 na sa kabila ng inaasahan mo, nakakagulat na mapanganib pala ang sport climbing. Ipinapakita ng estadistika na mahigit 100 aksidente sa pag-akyat ang nangyayari bawat taon sa Yosemite National Park at 1525 dito ang nangangailangan ng seryosong pagsagip. Maaring mukhang baliw ito. Bakit kaya pinipili ng mga rock climber ang panganib na ito? Para kay Brad Gobright, ang pag-akyat ay nakakaakit dahil sa pagsasanib ng pisikal na hamon, disiplina sa isip at koneksyon sa kalikasan. Si Brad ay alamat sa komunidad ng mga rock climber. Isang kilalang Amerikanong free solo climber siya na ginawang pamumuhay ang pag-akyat, hindi lang e-sport. Ipinanganak sa California noong 1988 at 88 nagsimula ang hilig ni Brad sa pag-akyat noong bata pa siya. Sa edad na 6, umaakyat na siya sa mga taas na ikaiikot ng ulo ng karamihan. Sineryoso niya ang pag-akyat kaya huminto siya sa community college at iniyalay ang buhay sa pagsakop ng mga tuktok sa Hilagang Amerika. Upang masuportahan ang kanyang pag-akyat, tumira si Brad sa kanyang Honda Civic at nagtrabaho ng iba't ibang trabaho. Patunay ng dedikasyon ang kanyang pamumuhay. Lahat para sa pag-akyat. Ang nagpanatangi kay Brad sa kanyang grupo ay ang husay niya sa free solo climbing. Tulad ng nabanggit namin kanina, ang free solo climbing ay isang uri ng rock climbing kung saan umaakyat ang climber ng walang gamit na lubid, harness o anumang kagamitang pangkaligtasan. Nandun lang ang climber, climbing shoes niya at batong inaakyat. Pinakamalinis at pinakamapanganib ang ganitong pag-akyat dahil walang safety equipment na sasalo sa'yo kapag mahulog ka. Ang umaakyat ay nagtitiwala sa sariling lakas, kakayahan at konsentrasyon para malampasan ang pag-akyat. Ang free solo climbing ay kaakit-akit dahil sa malayang pakiramdam na dulot nito. Malalim ang koneksyon ng mga umaakyat sa bato at paligid na parang sumasayaw sa bawat galaw. Kailangan ito ng matinding kumpiyansa at kontrol sa galaw dahil kahit maliit na mali ay pwedeng magdulot ng kapahamakan. Ang free solo climbing ay kailangan din ng matibay na isipan. Kailangan kontrolin ng mga umaakyat ang kanilang takot at manatiling lubos na nakatutok sa kasulukuyang sandali. Isang sport ito na mahirap sa isip at katawan, sinusubok ang hangganan ng umaakyat gamit lang ang sariling kakayahan. Para sa mga nagsasanay, ang free solo climbing ay higit pa sa simpleng pag-akyat. Malalim itong paraan para maranasan ang tunay na saya ng pagdaig sa hamon at makita ang mundo mula sa taas. At walang ibang mas nakaunawa nito kundi si Brad. Sa paglipas ng mga taon, nakilala si Brad hindi lang dahil sa kanyang matatapang na pag-akyat, kundi pati na rin sa kanyang bilis. Sikat siyang nagtala ng record sa nose ng El Capitan sa Yosemite National Park. Tinapos ang ruta sa loob lamang ng 2 oras at 19 na minuto, isang record na ipinagmamalaki hanggang sa ito ay malampasan. Sa edad na 31 nang alamat si Brad sa mundo ng pag-akyat. Ang kanyang pag-akyat na nagtala ng record, ang walang pagpipigil niyang pagmamahal sa kabundukan at ang halos mapanghamon sa kamatayan niyang estilo ng pag-akyat ay humalina sa mga kapwa umaakyat at mga manonood. Ang matinding passion ni Brad at ang malalim niyang pangangailangang itulak ang kanyang mga hangganan, malaman kung hanggang saan siya makakarating at paghusain ang kanyang sining sa bawat pag-akyat. Malinaw ang dedikasyon niya sa free soloing. Umaakyat siya ng walang safety gear kahit mataas ang panganib. Sa kasamaang palad, ang labis na paghahangad ang naging sanhi ng trahedya.
Noong malamig na araw ng Nobyembre, 2011 si Brad Gobright ay nagtungo sa El Potrero Chico, isang sikat na lugar ng pag-akyat sa Hilagang Mexico na kilala sa mahihirap na ruta at kamanghamanghang tanawin para sa kanyang huling pag-akyat. Nagsimula ang araw sa kasabikan at paghahanda habang sina Brad at Aiden Jacobsen ay naghanda para sa isang mahirap na pagbaba na kailangan ng husay at eksaktong galaw. Bagaman kilala siya sa kanyang matapang na free solo na pag-akyat, nung araw na iyon ay nagra-rappel siya, isang teknik na nangangailangan ng pagbaba gamit ang lubid. Pinili nilang magsimul rappelling. Mas mabilis pero delikadong paraan ng pagbaba kung saan dalawang umaakyat ay nagbabalansi ng bigat gamit ang magkaibang dulo ng isang lubid. Pinapapayagan ng teknik na ito ang sabayang pagbaba ng mga umaakyat pero nakadepende ito sa pagiging alerto at tibay ng gamit nila. Habang nagra-rappel na si Aiden kasama si Brad, normal lang ang lahat. Mas matangkad ng kaunti si Aiden kay Brad at pareho silang nasa kani-kanilang lubid. Mataas ang konsentrasyon sa paligid at nababasag lang ang katahimikan kapag nagbibiro o nagtatanungan sila para mag-check. Maayos ang pagbaba nila hanggang biglang may nangyaring seryosong aberya. Naalala ni Aiden ang sandaling iyon ng napakalinaw at nakapang-ingilabot. Nag-impake na kami, sabi niya sa Outside Magazine. Medyo nasa itaas ako niya, nasa kaliwa ako, nasa kanan naman siya. Tapos bigla kong naramdaman na may pumutok at nagsimula kaming bumagsak. Isa yung nakakakabog na sandali na kinatatakutan ng lahat ng umaakyat. Naramdaman ni Aiden na parang bumagsak ang sikmura niya nang bumigay ang lubid. Sa mga sandaling iyon, sina Brad at Aiden ay nahulog ng walang kontrol. Bumulusok si Aiden sa isang palumpong na bahagyang nagpagaan ng bagsak niya bago siya tumama sa isang gilid ng bato. Dahil sa himala, nakaligtas siya na may kaunting pinsala lang. Pero para kay Brad, mas malala ang kinalabasan. Sumigaw siya, isang matalim at nakakakilabot na tunog na tumago sa hangin. Si Aiden, nanginginig pa mula sa pagkahulog, ay narinig ang sigaw na agad natigil. Parang lahat ay malabo, naalala ni Aiden. Sumigaw siya. Sumigaw ako. Nadaanan ko ang ilang halaman at ang tanging natandaan ko ay ang asul niyang Grumichi shirt na tumalbog lampas sa gilid. Sa ibaba, wala nang nagawa ang ibang umaakyat at mga saksi kundi manood ng may sindak. Isa sa kanila, nakalaunay nagsalita sa mga tagapagligtas ang naglarawan ng pangyayari. Nangyari ito ng napakabilis. Saglit lang, bumababa si Brad. Sa susunod na sandali, wala na lang si Brad. Mabilis nagsimula ang rescue operation habang kumilos agad ang lokal na civil defense at climbing community para ma-recover si Brad. Pero huli na ang lahat, nahulog siya mula sa taas na 600 talampakan diretso sa lupa, walang kahit anong pumigil sa kanyang pagbagsak. Nang dumating ang tagapagligtas, patay na si Brad dahil sa mga sugat niya. Nagluksa ang mundo ng pag-akyat sa pagkawala ng isa sa pinakamaliwanag nitong bituin, isang climber na isinagad ang sarili sa pagsunod sa kanyang hilig. Madalas sabihin ng mga umaakyat na may malalim na kasiyahan na naukuha mula sa pagtagumpayan ng isang mahirap na ruta, ang pakiramdam ng tagumpay na dulot ng pagtulak sa sariling hangganan at ang napakagandang tanawin na naibibigay ng ganitong mga pag-akyat. Si Nathaniel Masahi Takatsuno, kilala bilang Meat, ay tunay na sumasalamin sa espiritong ito sa pinakamataas na antas. Sa edad na 22, isinagawa ni Nate ang kanyang huling pag-akyat sa bundok El Cajon, isang lugar kung saan naramdaman niya ang malalim na koneksyon sa bato at sa kalikasan sa paligid niya. Ang bundok El Cajon sa San Diego County, California ay kilalang destinasyon ng mga umaakyat sa bato. Iba't ibang ruta at antas ng kahirapan sa bundok, kaya paborito ito ng mga baguhan at veteranong umaakyat. Ang granite na bundok ay mahirap akyatin, kaya dinarayo ito ng mga gustong subukan ang kanilang galing. May sistema ang rock climbing para i-rate ang hirap ng pag-akyat. Ang pinakakaraniwang ginagamit ay ang Yosemite Decimal System o YDS. Ang rating system ay nakaklasipika ng pag-akyat based sa technical na hirap at kasanayang kailangan para matapos. Sa sistemang ito, ang ratings para sa pag-akyat ng bato ay mula Class 1 na madaling paglalakad sa trail hanggang Class 5 na nangangailangan ng technical na pag-akyat gamit ang lubid at proteksyon. Sa loob ng Class 5, hinahati pa ng YDS ang kahirapan mula 5.0 hanggang 5.15 na may tumataas na antas ng kahirapan at technical na kasanayan na kinakailangan. Iba-iba ang antas ng hirap ng mga akyat sa bundok El Cajon.
May mga rutang abot kaya sa baguhan, pero mayroon ding mga rutang may ranggong 5.12 na itinuturing na napakahirap at nangangailangan ng advanced na teknik at karanasan. Pero kahit ano pa ang hirap ng akyat, handang-handa si Nate na ipinanganak at lumaki sa Bay Area para sa hamon. Para kay Nate, palaging palaruan ang Sierra Nevada sa likod bahay niya. Ang hilig ni Nate sa pag-akyat ay alam ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Gabi-gabi, nasa climbing gym si Nate, hinahasa ang galing at nakikipagbiruan sa mga kaibigan tungkol sa mga ruta. Noong ika-4 ng Disyembre, 22, masigla si Nate. Binabati ang mga kapwa umaakyat ng may sigla at ibinabahagi ang kanyang kasabikan para sa mga akyat ng araw na iyon sa mga rutang tulad ng Leonids at Meteor. Ang nakakahawang saya niya sa pag-akyat ay halatang halata sa lahat na nakasalubong niya. Akala niya ay ordinaryong araw lang ng pag-akyat. Tulad ni Brad, mahal ni Nate ang free solo climbing dahil dito niya nararamdaman ang matinding koneksyon sa bundok. Sa ganitong pag-akyat, walang kasiguraduhan sa kaligtasan mula sa lubid kapag may aberya at dito may hindi inaasahang nangyari. Noong linggong iyon na nauwi sa trahedya tulad ng dati, niyayakap ni Nathaniel ang hamon ng free solo climbing, umaakyat sa bato ng kilalang El Cajon Mountain. Ayon kay James Fairbairn, saksi sa lugar, may harness si Nate at may dalang lubid sa backpack niya. Para marating ang tuktok at bumaba, dapat may lubid. Pero pinili ni Nate na umakyat ng walang gamit, tinatamasa ang free solo climbing. Habang umaakyat si Nate sa mahihirap na ruta, kumilos siya ng maingat. Maliwanag ang araw at perpekto para umakyat. Pinanood din na James at iba pang umaakyat mula sa iba't ibang lugar, humanga sila sa galing at tapang ni Nate. Gayunpaman, kahit perpekto ang mga kondisyon at mahusay ang kakayahan, hindi nito natatanggal ang lahat ng panganib sa pag-akyat, lalo na kung umaakyat ka ng walang lubid. Biglang nagkamali si Nate ng kuunti. Isang pagdulas. Mabilis at nakakagulat yon. Nasaksihan ni James na kagagaling lang sa sariling pag-akyat at naghahanda sa ibaba ang kritikal na sandali. Napansin niya ang biglang pagbabago kay Nate. Isang pagdulas o maling hakbang. Banayad, ngunit mapaminsala. Biglang nawalan ng kapit si Nate at nahulog siya ng mahigit 200 talampakan mula bato pababa sa lupa. Hindi niya nasala ang sarili dahil hindi niya ginamit ang lubid. Biglang nagbago ang araw mula sa normal na pag-akyat tungo sa emergency. Sina James at ilang iba pang mga umaakyat ay agad na tumakbo papunta kay Nate nang bumagsak siya sa lupa. Natatpuan nila siyang walang malay at hindi gumagalaw kaya agad silang nag-CPR at humingi ng tulong. Mabilis dumating ang tulong. Mga 45 minuto matapos mahulog si Nate, dumating ang helicopter at bumaba ang paramedic para tingnan siya. Sa kabila ng pagsisikap ni na James at iba pa, kinumpirma ng paramedic ang pinakamasama. Namatay si Nathaniel Takatsuno dahil sa matinding internal na pinsala. Dahil sa aksidenteng ito, kabilang si Nate sa 50 climber na namatay sa sport noong 2022. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood, magkita ulit tayo. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.